Hi guys! Samahan niyo ako sa ganap ko sa araw na to. So una sa lahat, ganito ako kakit matulog. Siyempre magigising tayo dyan. Kasi naririnig ko na yung mama ko. Pagkatapos, iinat-inat pa ako niyan bago nga pala ako sa family na to. Alam niyo ba na apat agad ang kapatid ko? After niyan, papalitan na ni mama ang aking higaan. Este ang aking tubulan. Siyempre, kukulitin natin ng konti si mama para mukhang bibo tayo. Pagkatapos niyan, papakit tayo ng konti play-play dito. Sabi ni mama para daw hindi ako maboring. Kaya may ganito ako. Kit ng pakonte kasi naaamoy ko na papakainin na ako ni mama. Tapos eto na, nakain na ako. 3 beses nga pala akong kumakain sa isang araw. Pagkatapos ito, papainumin naman ako ni mama. Sabi ni mama wag ako makulit pero kailangan active talaga ako. After nito, nilinisan na ako ni mama. Konting pakit, salamat mama. Mamaya na ako tutubol. Snow. Ang ating pag-ibig. Hello. Snow. 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 Mantok kayo. Sakit. Snow. Hindi naman yung damit niya. After namin pumuntang clinic, eto na yung nangyari sa kanya. Actually, during biyahe namin pa uwi, nagsuka na talaga si Snow. And napansin ko na yung dating Snow na laging masiyahin, makulit, eto na siya ngayon. Parang lantang gulay, hindi ko alam kung bakit. Ito yung panahon na wala siyang gana kumain. Suka lang siya ng suka, tapos may diarrhea na rin siya. So I decided na i-fasting na lang siya for 12 hours. Tapos we make it sure na 24/7 talaga yung pagbabantay sa kanya. Dito nagpe-prepare ako ng squash kasi ito yung isa sa maganda para sa kanila, lalo na kapag may diarrhea yung aso nyo. Force feeding nga pala yung way ng pagpapakain ko sa kanya. Ito lang kasi yung paraan para magkalaman ng tiyan niya.
Lamigin talaga yung mga dog kapag masama yung pakiramdam nila. Bawal talaga silang paliguan, kaya pinupunasan ko lang siya and I'll make it sure na komportable siya sa ginagalawan niya. Wala nang papainom si Mama. Snow. Kiss, 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 kiss. I love you. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss. Snow. Snow. Sa part na to, nadudurog yung puso ko. Kasi kita ko talagang hirap na siya. Baby, Snow. Natakot din talaga ako nung nakakita ko ng blood dun sa poop niya. Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa panahong to, marami talaga akong pinagtanungan sa kondisyon ni Snow. Snow. Kailangan kong maging malakas sa panahong mahina ang anak ko. Kasi mararamdaman niya yun. Kailangan lagi lang ako nandito sa tabi niya. Kailangan iparamdam ko sa kanya na magiging okay rin ang lahat. Water na. Water. Water na. Napagdesisyonan ko na lumabas muna ng kwarto kasama si Snow. Naglaan ako ng isang pwesto kung saan magiging komportable pa rin si Snow. At dahil nga infected siya sa virus na distemper, nag-decide na ako na dito na lang din muna ako sa salas namin. Since 5 po ang aso ko sa kwarto, kailangan ko po siyang ilabas dahil ang distemper ay airborne, kaya pwede anytime na mahawa yung 4 ko pang aso. Maraming beses kong binalak na i-confine na lang siya sa clinic, pero marami din nagsabing huwag. Sa moment na to, sobrang hindi ko na talaga alam. Akala ko mawawala na siya. Iniready ko na rin yung sarili ko. Alam kong mas matututukan ko siya kung ako mismo yung mag-handle ng sitwasyon niya. Kaya kahit halos walang tulog, kakayanin ko kasi alam kong lumalaban siya. Kahit hirap na siya, hindi ko siya susukuan. Gumamit na ako ng nebulizer dito kasi sobrang lala na ng sipon niya. Tapos yung mata niya, minsan hindi na niya maidilat dahil sa dami ng muta sa mata niya. And part yun ng pagkakaroon ng distemper. Sa pang-7 araw, sobrang nagulat talaga ako. Sinagot ni Lord lahat ng prayers ko. Bigla siyang nagkaroon ng energy. Yung dating hindi kumikilos, hindi tumatayo, naglalaro na. Mabilis nga lang siyang hingalin kahit konting galaw lang niya. Pero para sa akin, napakalaking improvement pa rin nun. At kusa na rin siyang uminom ng sa kanya lang. Kasi madalas pinipilit ko pa siyang uminom para lang hindi siya ma-dehydrate. Worth it lahat ng pagod, lahat ng puyat para sa kanya. Tignan nyo naman, sobrang gustong-gusto niya yung nebulizer. From time to time, lagi kong nililinis yung area niya. As in palagi. And dito, nagpe-prepare ako ng kakainin niya. Strawberry
But first is, lilinisin ko muna yung mata niya and tutuluan ko muna ng solution para ma-relax. Then saka ko siya pakakainin. Force feeding pala yung way pa rin ng pagkain niya. Kasi wala pa rin talaga siyang kinakain na kusa. Kahit anong ibigay ko, ayaw niya. Sa moment na to, daig ko pang nanalo sa loto. Hindi ko talaga akalain na kusa niyang kakainin yung dog food. Sobrang saya talaga. As in walang paglagyan yung saya ko. Nakatulong din sa akin yung mga advice ng mga breeder na kakilala ko. Yung mga may alam talaga sa pag-aalaga ng aso na malaki yung potential niya makasurvive sa sakit na to. Maraming salamat sa inyo. At sa suporta na rin ng pamilya. Maraming salamat. Mahabang gamutan ang nangyari sa amin. Marami siyang kailangang itik na gamot, vitamins, at hindi ko na napakita yun sa video na to. Open mouth anak, open mouth. Open mouth anak, last na to anak. Huh? Open mouth. Sorry anak. Sorry po. Kailangan kasi eh. Sorry. Kiss mama. Open mouth. I Lord Jesus Christ. Oh, water. Nice. Yes! Galit na naman niya sa akin. Sorry, anak. Good boy. Brave. Ayan. Sorry, anak. Sorry. Baby, sorry na po. Wow, very good. Day 10 of our treatment. Malakas na rin siyang kumain. Then kusa na rin po siya na nainom ng water niya. Tapos nakikipag-play na siya. Hindi na siya ganun hinihingal. Pinapainom namin si Snow nitong Himalaya na immunal booster or immunal booster, whatever it is. Para sa immune system niya, of course. And then 1 ml twice a day namin ito pinapatig sa kanya. And then, eto naman, so, ewan ko, pero sobrang nakakatulong to pang diarrhea to. Sa online ko lang to nabili. Nandito naman yung indication kung gaano karami yung iinumin, ganyan. So, pang diarrhea yan. Eto naman yung gamot niya para sa sipon, ubo, lagnat. Sobrang laki ng tulong ng Bronchur. And then, eto is dumating lang today. Gagawin ko replacement dito. Kasi, eto, parang twice ko pa lang siya nagamit ulit ngayon sa kanya. Eto na yung ipapalit ko. Kasi masyadong marami yung kailangan nito. Nasa 10 to 15 ml yung kailangan yung inumin. And hirap na hirap siya. So, I think, eto yung ipapalit ko. Pang diarrhea to na gamot. And then, eto yung pinaka-importante rin sa lahat. Dextrose water. Yan. Hinahalo lang to sa water kapag sobra yung panghihina niya. Medyo tinataasan ko yung dosage. Dahil yun naman yung naka-indicate doon. Tapos, itong Cerelac, force feeding yung ginagawa ko sa kanya. Or kaya, pinapalitan ko rin ng squash at saka kamote para tumigas yung kanyang pupu. And then, etong maliit na to ay para sa kanyang mata. Kasi sobra yung pagmumuta ng mata niya, kaya kailangan itong patakan. Tapos, linisan. Meron akong mga pangdinis ng ice dito. Yan. May ganito rin siya kasi nga kompleto siya. Meron din sa ears. Ito. So, after linisin ito, papatakan naman itong maliit. So, ganun lang. Eto si Bibs no. Nag-iinarte yung ganyan kapag iinom na ng gamot.